Mag-aalas 8 na nga ng umaga na bumangon kami mag-ina. Napasarap kasi tulog ko gawa ng pagod kahapon sa pagtitinda. Inilagay ko na nga muna si Gab sa kuna. Tuwing umaga kasi sa kuna ko siya agad nilalagay para makapaganda ako ng almusal namin. At habang naghahanda nga ako ng almusal namin dyan, binigyan ko na lang muna ng makakain si Gab. Pag once na binigyan mo na yan ng pagkain, tahimik na yan habang nanonood lagi ng pinapanood niya. So ayun na nga, habang kumakain si Gab, nag-almusal na rin ako. Nagluto na nga lang ako ng hotdog. Habang kumakain nga, sinabayan ko na rin ng kape, syempre. Hindi kasi talaga pwedeng walang kape kapag mag-aalmusal ako. Pakiramdam ko kasi parang tulog pa diwa ko. Di ko nga alam kung umepekto yung kape kasi parang wala pa kasi ako sa mood. Masarap kasi sa kape yung tipong mainit. Tapos pagpapawisan ka habang humihigo. Nang matapos nga akong kumain, binigyan ko na nga muna ng oras si Gab. Binuhat ko na nga muna at nilambing-lambing para makondisyon ko yung mood niya kapag kumilos ako ng mga gawaing bahay. Oh, aminin nyo, kahit sinong nanay nakaka-relate. Sila talaga uunahin natin bago tayo kumilos. Ayan na nga, nang may baba ko naman. Kung ano-ano naman yung inaabot. Pinabayaan ko na nga lang din habang nagugas ako para malibang. Habang lumalaki kasi siya, palikot na ng palikot. Kaya medyo nahihirapan na rin akong kumilos. Gusto niya lagi yun, di ka mawawala sa paningin niya. Kaya kapag wala akong tinda, nakasunod at nakadikit siya palagi sa akin. Di ka nga talaga matatapos sa mga ginagawa mo. Kung ano-ano na lang kinukuha, pati pichil pinaglalaruan. Mapapagod ka na nga lang kadadampot sa bawat kinukuha niya pag binitawan niya. Pinabayaan ko na nga lang munang laruin niya yung mga pichil. Pag kinuha mo kasi isang bagay na nilalaro niya, totopakin na yan. At eto pa, balak pa atang abutin yung galon. So ayun na nga, nagsimula na siya magpakarga. Habang chinecheck ko nga yung niluluto ko, karga-karga ko na nga siya, ayaw na nga magpapaba. Napagod na rin siguro kakalakad sa walker, kaya ayan, kargahan portion habang nagluluto. Ganyan tayong mga nanay, kahit mahirap, kakayanin. Medyo napagod na nga din ako sa pagkarga, kaya naman naupo na nga muna kami. May kabigatan na din kasi itong bunso ko, di naman siguro halata sa katawan. Tapos pag nakaupo naman, super kulit naman. Nakaupo na nga kami, pero gusto niya yung may aabutin at may mahahawakan pa siya. Pag ganito siya minsan, kinukulong ko na lang sa kuna. Minsan pag matagal mo siyang hawak, masakit din sa braso. Kaya naman ang mga kuya at ate niya sumusuko pagdating sa kargahan. After ko nga kay Gab, yung pangalawa ko naman, tinilayaan ko na nga din ng buhok. Pag andito kasi ako sa bahay at walang tinda, saka ko lang natatalian ng buhok. Ayaw na ayaw ko din kasi napapasok nang hindi nakapusod ang buhok. Yung feeling mo na parang ang dungis-dungis ng anak mo pag di nakatali. Ewan, siguro ganyan talaga yung pakiramdam natin mga nanay. Yung malinis silang tignan sa paningin natin. Kaya naman yung oras mo, hatiin mo talaga sa pag-aasikaso sa kanila. Kung minsan nga, hindi ka na nakakapag-ayos ng sarili mo para lang sa kanila. Na makapasok nga si Bunny, nampisahan ko na din paliguan si Gab. Medyo may kalikutan nga tong paliguan. Nag-aalala nga rin ako pag naiiwan sa mga ate niya kasi sa sobrang likot niya paliguan, baka di kayanin ng ate niya. Bukod na sa tumatayo sa batya, sobrang likot din. Dito talaga ako mas nahihirapan yung bibihisan mo na, di mo mabihisan ng maayos gawa ng sobrang likot. Kailangan pambilisan yung pagsusot ng diaper at damit dahil lang parang bulatin na di mapakali. Kaya nga bago mo magawang damitan, sobrang pagod ka na. Ang dahil lang sa pagbibihis portion. Mga ilang minuto after niyang magbihis, nakatulog din naman agad. Kaya sinabayan ko na din muna ng pahinga dahil sa sobrang pagod na rin. Fast forward na nga din tayo dyan. Apo na din siya nagising niyan, kaya naman inilabas ko naman muna ulit siya para hindi naman puro sa loob lang ng bahay palagi yung nakikita niya. Umikot-ikot nga lang din pala kami para naman masiyahan naman siya kahit papano. Salamat sa panonood!